Detalye sa biglaang pagpanaw ng anak ni Kim Atienza na si Eman Atienza sa edad na 19 years old. Ipinagluluksa ngayon ng pamilya ng kilalang TV show host at dating konsehal ng 5th District ng Manila na si Kim Atienza ang biglaang pagkawala ng kanyang bunsong anak na si Eman. Inanunsyo ng mag-asawang Kim at Felicia Hong ang masakit na balita na ito sa kanilang social media account para ipaalam sa mga taong nakakakilala sa kanila ang pinagdadaanan ng kanilang pamilya ngayon. Reposted sa kanyang IG account ang mensahe na isinulat ng kanyang misis para alalahanin sa huling pagkakataon ang magandang katangian, ugali at pagkatao ng kanilang mahal na anak. Ani sa post, "It's with deep sadness that we share the unexpected passing of our daughter and sister Eman. She brought so much joy, laughter and love into our lives and into the lives of everyone who knew her. Eman had a way of making people feel seen and heard, and she wasn't afraid to share her own journey with mental health. Her authenticity helps so many feel less alone. To honor Eman's memory, we hope you carry forward the qualities she lived by: compassion, courage, and a little extra kindness in your everyday life. With love, Kim, Feli, Jose, and Eliana." Ikinagulat naman ito ng mga followers ni Kuya Kim, maging ng mga netizens dahil masyado pang bata si Eman para sa kanyang pagpanaw. Nakilala rin siya bilang isang taong malakas ang loob at isang empowered woman. Dumagsa naman ang mga supporters at ilang mga celebrity sa comment section ng post nilang mag-asawa para mag-iwan ng kanilang mensahe sa pagpanaw ng bunso nila. Ilan din sa kanila ang nagpatunay kung gaano kabait at kabuti ang puso ni Eman, taliwas sa mga naisulat sa kanya noon. Walang ibang detalye ang ibinigay ng pamilya Atienza kung ano ang nangyari kay Eman bago ito pumanaw. Kapag tiningnan ang kanyang IG account, makikita na 3 days ago ang pinakahuli niyang upload at ito ay isang video na sinabi niyang naging restricted sa isa pang social media platform. Ang nauna namang post doon, may 1 linggo na ang nakalilipas, ay isang pagbabalik tanaw sa kanyang kabataan. Sa comment section naman ay mababasa ang mensahe ni Kuya Kim sa kanya na nananabik sa muli nilang pagkikita ng anak. Aniya, "So excited to see you again, dearest Eman." Ang mga kaibigan naman ni Eman ay nag-iwan ng kanilang mensahe at nagbigay ng kanilang pakikiramay sa pamilya. Isa namang commenter ang nagsabing tila isang pamamaalam ang pag-post niya ng kanyang childhood photos. Matatandaan na huling nakitang magkasama sina Kuya Kim at Eman sa ginawang GMA Gala 2025 noong August. Maaalala naman na nalagay sa spotlight si Eman noong 1 taon dahil sa inilabas nitong video na may kinalaman sa halaga ng kinain nilang magkakaibigan sa isang restaurant. Nabansagan itong Eman Atienza Resto Bill o ang viral na Guess the Bill video kung saan siya at ang kanyang mga kaibigan ay nakitang pinag-uusapan ang dinner bill na nagkakahalaga ng mahigit 130,000 pesos mula sa isang high-end na restaurant. Umani ng backlash ang nasabing video kung saan inakusahan siya ng ilang netizens bilang isang privileged child. Mabilis naman niyang ipinagtanggol ang sarili at nilinaw ang napanood sa video. Sinabi niyang ginawa lang niya ito bilang light-hearted joke sa mga kaibigan at nilinaw na ang bill ay binayaran ng ahensya ng isa pang kaibigan. Ipinaliwanag niya na hindi niya ito sinadya para ipakita ang kanyang yaman. Sinabi rin niya na may karapatan siyang gastusin ang sarili niyang pera. Aniya sa video, "I even have to address this, but it has gotten to a point where I feel like I need to. 1. The video was a joke. I thought it was obvious because we were laughing, and the bill was outrageously high number. But apparently it's believable that I can pay that much for dinner. Even if I had paid that much, even if we did have that much money, it is our choice and our freedom to do what we want with money that we earned." Matapang din niyang sinagot ang isang comment tungkol sa pagbabahagi ng kanyang yaman sa mga nangangailangan. "I've been honest about the privileges I've been given and the privilege that I have in my life. I'm not ignorant, nor do I deny the privilege I've been given, and I never have been. If you're gonna hate on me for being rich, you need to do the same to everyone. Because guess what? Your favorite celebrities,
not just in the Philippines but worldwide, make more, have more, and spend more than I ever have. And on top of that, I doubt any of them are redistributing their wealth. I, a singular teenage girl, am not responsible for the wealth disparity in the Philippines, contrary to current popular belief. Minsan na rin ipinagtanggol ni Eman ang pamilyang kinabibilangan niya nang maungkat ang issue tungkol sa flood control, nepo babies at political dynasty sa bansa. Dinipensahan niya ang finances ng kanyang pamilya at pinagmumula ng pondo para sa kanilang pamumuhay. There was so much misinformation that I was genuinely considering getting lawyers involved. Was that my lifestyle, my schooling, my house, my travels, my clothes, etc. are funded by politicians, are funded by the government, are funded by corruption. Nilinaw ni Eman na hindi pinansyal na sinusuportahan ng mga politiko ang kanyang pamilya. Sinabi niya na ang kanyang lolo, mga tita at tito sa father's side, ay pawang mga politiko. Pero ang kanyang immediate family, nanay, tatay at mga kapatid ay hindi nakakakuha ng suportang pinansyal mula sa kanila. Dinagdag din niya na minsang naging breadwinner ang kanyang ina na si Felicia at hindi parte ng kahit na anong political family. Taiwanese ang nationality nito at nag-aral ng mabuti para makapasok sa Ivy League University at nag-graduate. Nagtayo ng sariling paaralan at kumukuha ng ikalawang master's degree niya sa Harvard. Siya rin ang presidente ng Philippine Eagle Foundation. Lahat ng ito ay pinaghirapan ng kanyang ina. Ang kanyang ama naman na kilala sa entertainment industry na si Kim Atienza ay pinaghirapan din ang pagkakaroon ng sariling pangalan malayo sa politika. Samantala ang mga tumatawag sa kanya ng nepo baby ay hinahayaan na lang niya at ginawa na lang din itong biro sa sarili. Madalas ngang makita ang iba't ibang mga post ni Eman sa social media. Naging interesado rin siya sa modeling. Katunayan dito ay kumuha pa siya ng workshop sa modeling agency na Farah Models. At matapos ito ay nagpa siyang sumali sa Coco Rocha Model Camp sa New York para mas mahasa pa ang kanyang kakayahan sa pagmomodelo. Nakaplano rin noon ang pag-aaral niya ng fashion sa kolehiyo pagkatapos ng senior high graduation. Nag-enroll siya sa Parsons Summer Academy at kumuha ng isang intensive design course for young artists sa ilalim ng Parsons School of Design at inilarawan niya ito bilang fashion pre-college. Nahilig din siya sa photography at naging vice president ng International School Manila's Photography Club. Ang hindi alam ng ibang tao tungkol kay Eman ay ang pagiging advocate niya ng mental health. Noong 2022, itinatag niya ang kanyang sariling mental health organization na tinatawag na Mentality Manila. Ang inisyatiba ay dumating pagkatapos na siya mismo ay masuri na may complex post-traumatic stress disorder o CPDS na may paranoid at borderline features. Bago iyon na misdiagnose siya na may depression at minsan ding sinubukan na kunin ang sarili niyang buhay. Sa isang IG post sinabi ni Eman, "Mental health shouldn't be stigmatized. We need to get rid of the words crazy or deranged from being associated to mental illness. I am a person, the same as the next." Sa kasamaang palad ang pagkakaroon niya ng problema sa mental health, ang siya ring naging rason ng kanyang pagpanaw. Sa balitang kalalabas pa lamang, napag-alaman na wala sa Pilipinas si Eman. Kasalukuyan siyang nasa Amerika. Base sa inilabas na report ng Los Angeles County Records at ng LA County Medical Examiner, pumanaw si Eman noong October 22 sa pamamagitan ng ligature hanging. Patuloy naman ang investigasyon sa pangyayari na pinangungunahan ni na investigator Edna Morales at Deputy Medical Examiner Dr. Ansel Nam. Mula sa amin sa Showbiz Philippines, lubos kaming nakikiramay sa pamilya, mga kaibigan, at mahal sa buhay sa pagpanaw ni Eman Atienza. Mga ka-Showbiz peeps, anong masasabi nyo rito? Just type your thoughts in the comments section below.